Alam nyo, ang Pentecostes, ito ang mga pinapaalala niya sa atin. Pag tinanggap natin ang banal na Espiritu, at naniniwala ako, ito ang aking naobserbahan, kuminsan sa tatlong persona, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, itong banal na Espiritu bilang isang Diyos, ang hindi natin kuminsan binabanggit, hindi natin gaano itinataas, ngunit makapangyarihan po ito. Hindi natutuyo, hindi nauubos, tubig na bukal. Sabihin natin, sige pa, marami pa. Tatanong ko nga sa inyo mga Tagalog service, ito ba ang ating karanasan? Ganito ba ang ating karanasan? Kung ang iglesia ay puspos ng banal na Espiritu, at tayo ba ay tunay na nakaranas ng panibagong Pentecostes sa ating buhay? Panibagong sigla. Alam niyo, mayroong isang istorya na mayroon ng isang pastor. Bagay ito naman ay pwede dito, pwede rin naman sa ibang bansa. Itong, alam niyo yung fire department, mga kapatid. Meron mga chaplain siya. Ako yung nag-chaplain, pero sa military. Meron sa fire department. May pastor, ang kanyang bagong assignment ay sa fire department. Siguro, wala siyang inaasahan, relax lang, nakatulog. Pero, madaling araw, nag-ring ang telepono, nagulat siya, tumayo agad, dinampot ang telepono, hello! Ano ang kanyang narinig? Siguro, kung ano man ang kanyang narinig, well, alam niyo na siguro ang kanyang sinabi. Ang kanyang ginawa, tumakbo agad, nagbihis, naglagay ng kanyang suit, pinandar yung sasakyan, boom! Una na. Siyempre, kapag ka nag-overspeeding ka, ano mangyayari sa'yo? Makakadisgrasya ka kung hindi ka maingat. Merong pulis, hinabol siya. At siyempre, nagmamadali, fire department, ang tanong ng pulis, kapatid, saan ang sunog? Ang sabi ng pastor, ng chaplain, doon! Tapos binilisan pa niya lagi. Ang sabi naman ng pulis, sige, hindi na kita ulihin. Susunod na ako sa'yo. Alam niya ba kung saan siya pupunta? Alam niya ba kung saan yung sunog? Nasaan ang sunog? May karanasan ba tayo na tayo yung nag-aalab at kaglag, mga kapatid, dahil dumating na ang Pentecostes? Kung pag-usapan niya saan ang sunog, mayroong iba't ibang kahulugan nito. Halimbawa, siguro yung pulis na yun, ang ibig niya sabihin, bakit ka naman nagmamadali? Bakit ka nagpapatakbo ng mabilis? Baka madisgrasya ka. Ang iba namang ibig sabihin, ano ba? Saan ba ang pinagmumulan ng iyong sigla, ng iyong kalakasan para hindi ka napapagod? Hindi ka nagpapahinga, hindi ka na yata natutulog. Ano ba ang nangyayari sa iyo parang lagi kang nasigla? Mga kapatid, ang mga katanungan na ito ay para sa lahat sa atin dito sa Central Church, United Methodist Church Cathedral ng Pilipinas. Sana po mananasan natin yan. Sana ipinagmamalaki natin ang Central United Methodist Church. Are you proud to be Methodists? Kayo ba ay masigla na bahagi kayo ng magandang kapilya na ito, malaking kapilya na ito? Halos hindi magkakakilala ang mga taga-sentral. Ako, mga kapatid, ay masigla. Kaya kahit na napaka-busy ko, halos wala na akong pinilit kong na dumating ngayon dito dahil nga sa Bishop in Residence. Kung walang Bishop in Residence, hindi matawag na katedral ang Central Church. Ngunit hindi lamang dapat sa pangalan. Ang katanungan na ito ay para sa atin din naman mga makagawa, mga laiko at mga miyembro sa ating mga tinatawag na Centralites. Pinapaalala po sa atin ang Pentecostes kung paano yung mga bagong mananampalataya, mga kapatid, ay ipinamuhay ang kanilang pananampalataya na walang
pasubali, hindi napapako. Kung paano silang tumayo, tumindig, tumaas, upang sa kabila ng maraming mga pagsubok sa buhay, dahil sila ay mayroong alab sigla. May alab ba tayo? Sige nga, tanongin nyo yung mga sarili. Tignan mo yung katabi mo kung mukhang nag-aapoy, nag-aalab, o napakalamig. Nagmamadali ako mag-sermon dahil alam ko may susunod ulit. Pero minsan daw may inibitahan na mag-sermon. Sabi, Pastor, 15 minutes lang ha. Umabot na siya ng 20 minutes. Sabi daw ng pastor, ng host pastor, uy, kalabitin mo si pastor para hindi na naman nakakaya. 20 minutes na. Kinakalabit. Hindi tumitigil. Naku, 30 minutes na. Kasi puspos siya ng banal na espiritu, ano? Malaman nila mga kapatid, yung parang paa ni pastor, artificial. Kahoy. Hindi nakakaramdam. Natindihan niyo ba ang sinasabi ko? Mga kapatid, bilang inyong lingkod sa Manila Episcopal Area, ganito ang aking gustong makita at maranasan sa buong Episcopal Area. Kung tayo ay dumadami dahil sa UMC Doc Discipleship Program, nais kong makita ito. Kung paano meron mga dila ng apoy, nais kong makita ang pag-aanap nito. Una, sa ating mga pastor, sa ating mga diakonisa. Nais kong kaming lahat ay laging on fire kung magpahayag ng mabuting balita. Merong mga kapatid, pangailangan na ipahayag ang mabuting balita ngayon at nagmamadali pa. Dahil kailangan natin ng pagpapatawad, kailangan natin ng kaligtasan, kailangan natin ng pagpapagaling, kailangan natin maramdaman ang pag-ibig ng ating Panginoon. Sa Juan 20, isa sa mga lectionary readings, ang nabuhay na muli na si Kristo, binigyan niya sila, ibinigay sa kanilang kapayapaan. Kapayapaan ay sumainyo at kayo ay tutungo. Kayo ay hahayo. Ang sabi niya, tanggapin niyo ang banal na Espiritu. Tignan niya ninyo mga kapatid, yung kapangyarihan ay sinasabi ko kanina, pag tinanggap niyo ang banal na Espiritu, ang patatawarin niyo ay mapapatawad, ang hindi niyo patawarin ay hindi patatawarin. Wow! Hindi pa parang unli rice yan, unlimited power, parang unli rice, ano? Pagalingin mo, gagaling. Magsasalita ka, makikinig yung tao. Magsasalita ka, makikinig, susunod yung tao. What an empowerment, my dear friends. At itong kapangyarihan na magsalita sa iba't ibang wika at naunawaan naman, katulad na nangyari doon sa binasa kanina, Gawa 2, may mga taga-Persia, taga-Thyatira, hindi lamang isang lugar, kung saan-saan taga-Roma. Mga kapatid, nagsalita sila ng mga wikang ito. At kakapsat, maawatan namin. Katong mga Bisaya gyapon, nagsulti sila. My friends, I'm very thankful. Ako ay nagpupuri dahil dumating ang Pentecostes at tayo ay binigyan. Kaya nga ang ating mga pastors, ang ating mga diakonisa, nais ko makita at marami akong naririnig, ang mga pastor daw ng Central Church ay mga gifted. Totoo ba yun? Yes, palakpakan natin sila. Yes, mga gifted. Hindi lamang lahat ng kanilang mga sinusuot ay gift, kundi gifted din naman sila na magturo, mag-Bible study, mag-evangelize, mag-disciple. Ako'y nagpupuri sa ating Panginoon.